MT Novel Story. Kabanata 776. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang malalakas na halimaw ay nakatuntong lamang sa kaharian ng mga Diyos na nagpapadalisay, at ang primordial na espiritu ay isang virtual na anyo lamang. Ito ay masyadong mahina, kung hindi ito makukulong ng isang magic circle na may kaunting kapangyarihan. Wala pa sa kalahati si Gao Hai patungo sa Immortal Realm, kaya limitado ang kapangyarihan ng Magic Circle na ipinakita, ngunit walang problema na harapin ang dalawang mahihinang Primordial Spirit. Bitawan ang kapangyarihan ng Primordial Spirit para basagin ang Magic Circle. Sumisigaw din ang isa pang kaluluwa. Ang dalawang Primordial Spirit ay nagsimulang gumamit ng kanilang lakas, pinakawalan ang kapangyarihan ng Primordial Spirit na nakaimbak sa kanila, at naapektuhan ang Magic Circle. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nagyayelong hangin ay sumabog, ang selyo sa Magic Circle ay bahagyang lumuwag, at ang dalawang Primordial na espiritu ay nakagalaw. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago masira ang pagkakakulong ng Magic Circle, at ang dalawang Primordial Spirit ay makakatakas. Fulu, sumabog. Sumugod ang isa pang tao, naglabas ng dalawang anting-anting habang tumatakbo. Tulad ng bug zone ng hangin, ang dalawang anting-anting ay lumipad sa Magic Circle at dumikit patungo sa dalawang Primordial Spirit. Si Ocean ang gumawa ng hakbang, lumabas si Gao Hai para kunin ang lik, at ayaw niyang mahuli. Damn it! It's the Talisman Master, tapos na tayo. Isang Primordial Spirit ang sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Huwag mo akong patayin, hindi pa ako nakakapag-asawa. Ang isa pang Primordial Spirit ay sumigaw. Boom! Boom! Ang dalawang Primordial Spirit ay walang awa na idinikit ng dalawang anting-anting at agad silang sumabog. Ang dalawang Primordial Spirit ay nabugbog at napawi. Ang huling dalawang powerhouse na nagpapadalisay ng Diyos ay napahamak. At ininom ni Lu Chen ang magic water, hinugot ang nag-iisang kutsilyo na nakasabit sa kanyang ulo, at inilabas ang sibat na nakaipit sa kanyang dibdib, pagkatapos ay tumayo, at biglang napatingin sa isang kagubatan sa di kalayuan. Parang may tao sa gubat na iyon. Kung sino naman. Nahulaan ito ni Lu Chen, at hindi na nag-abala, dahil ang taong iyon ay hindi pa rin magpapakita. Tulad ng hula ni Lu Chen, mayroon talagang isang tao na nagtatago sa kagubatan na iyon, ito ay si An Yu. Hindi agad umalis si An Yu, ngunit nagtago sa kakahuyan at tumitig sa gilid na ito. Gusto niyang panoorin ang labanan sa pagitan ni Lu Chen at ng apat na malalakas na halimaw. Hanggang sa matapos ang labanan ay nalipol lahat ang apat na Monster Clan powerhouses, at nakahinga siya ng maluwag. Napakakomplikado ng kanyang kalooban. Sa isang banda, nanalo siya para kay Lu Chen, ngunit sa kabilang banda, hindi maipaliwanag na nakaka-relax at masaya siya. Sa kabilang banda, ang apat na Monster Clan powerhouse na iyon ay kauri niya, at medyo nalungkot siya at medyo inis pa nang sila ay pinunasan ni Lu Chen. Ngunit hindi ipaghihiganti ni Anyo ang apat na halimaw na iyon, ito ang kanilang pinili, na nagsabi sa kanila na huwag umalis, mamamatay sila kapag sila ay namatay, walang sino man ang maaaring sisihin. Ang kapangyarihang panlaban ni Lu Chen ay hindi tumutugma sa kanyang kaharian, talagang makapangyarihan siya. Napatulala si Anyo kay Lu Chen, at may sinag ng panghihinayang sa kanyang mukha, sa kasamaang palad, siya ang mayabang ng sangkatauhan. Napakabuti kung siya ang yabang ng aking lahi ng demonyo. Maaari kong irekomende siya sa aking ama. Gamitin muli siya, at kahit nalinangin siya sa isang walang katulad na powerhouse ng angkan ng halimaw. Nang mapansin niyang si Lu Chen ay nakatingin din dito, binawi niya ang kanyang tingin at tumalikod para umalis. Sa gilid ng espiritual na kailaliman, ang labanan ay ganap na natapos, at si Wan Yan at ang iba pa ay nagpapahinga rin sa kanilang bantay. Ngunit malapit na silang umalis, dahil itinalaga ni Lu Chen ang lugar na ito bilang isang restricted area, at kahit si Wan Yan at iba pang mga pangunahing disipulo ng parehong sekta ay hindi pinapayagang manatili. Lu Chen? Pasensya na, walang hiya ang Wuliangzong ko, pero ang Wuliangzong ko ay laging disenteng pamilya, sana hindi mo tretuhin si Wuliangzong na parang fandang. Sinabi ni Wang Lo kay Lu Chen, pagkatapos kong bumalik, magsusumbong ako sa sekta upang maalis si Fandang. Maaari kong makilala ang tama sa mali, ngunit ang lahat ay nakasalalay sa pagganap ni Yuan Liangzong sa hinaharap. Sabi ni Lu Chen. Column. Tumango si Wang Lo, at inakay ang mga disipulo ni Wuliangzong palayo.
Mauna ka na, at kapag natapos na ang oras, magtitipon tayo sa labasan ng Secret Realm. Pinaalis ni Mengyo ang kanyang mga kasamahan mula sa Beast Control Sect, ngunit gusto niyang manatili. Gusto niyang magmadali at magpalipas ng oras kasama si Lu Chen, na karaniwan niyang pagsasanay. Lu Chen, pagkatapos bumalik sa sekta, maaari kang umalis sa panloob na sekta at pumunta sa aming pangunahing bakuran ng disipulo. Sinabi ito ni Wan Yan kay Lu Chen. Naging core disciple ako, paano naman ang legion ko? Tanong ni Lu Chen. Patuloy silang nananatili sa panloob na sekta upang magsanay, at kapag pumasok sila sa Immortal Realm, sila ay magiging mga pangunahing disipulo. Sabi ni Wan Yan, kalokohan, kung hahayaan kong mag-isa ang panloob na pintuan, ano ang gagawin ko sa iyo? Hindi ba mas mabuting maging isang tunay na paaralang disipulo? Mahinang sabi ni Lu Chen. Oo, sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban, mayroon kang mga kwalifikasyon ng isang tunay na disipulo. Sinabi ni Wan Yan, gayunpaman, ang sekta ay may malabakal na mga panuntunan, at ang paghahati ng mga disipulo ay dapat na nakabatay sa kaharian, hindi sa kapangyarihan ng labanan. Kung gayon, mananatili na lang ako sa inner sect. Sa tuwing masisira ng mga kapatid ko ang Immortal Realm, hahanapin kita. Sabi ni Lu Shen. Kahit ano, walang pagpipilian si Wan Yan kundi iyuko ang kanyang mga kamay kay Lu Chen, tumalikod at umalis. Kuya Lu Chen, paalam. Ang mga pangunahing disipulo ni Zuan Chen Daozang ay nagpaalam kay Lu Chen ng sunod-sunod, at pagkatapos ay sumunod sa takbo ni Wan Yan. Nasakop na sila ng fighting power ni Lu Chen, hindi na nila tinatawag na junior si Lu Chen, kundi isang senior brother para ipakita ang kanilang paggalang. Matapos umalis ang lahat ng walang katuturang tao, ang lahat ng miyembro ng Fnatic Legion ay sumabog, at ang Dagendong ay umalingaw-ngaw sa kalangitan. Makapangyarihan si Boss. Makapangyarihan si Kuya. Kuya ni Uba. Sobrang lakas ni Kuya. Ang gwapo kaya ni Kuya. Ginugulo ng bastos na yon ang slogan. Ilabas mo siya at patayin siya Ling Chi. Tumakbo muna para sa prutas, pagkatapos ay i-execute. Wow! Pagkaraan ng ilang sandali ng kaguluhan, ang lahat ay tumahimik, dahil si Lu Chen ay nakatingin muli sa kailaliman ng espiritual na enerhiya, ang kanyang mga kilay ay nakakunot ang noo, na parang may bumabagabag sa kanya. Nag-aalala ka ba na makakahanap si Fandang ng pisikal na katawan na ay huhubog muli? Humakbang si Mengyo at mahinang nagtanong. Hindi mataas ang pagkakataon ng muling pagsilang ni Fandang, hindi ako nag-aalala. Nag-isip sandali si Lu Chen, at pagkatapos ay nagsabi, ang tatlong bulaklak na alakdan sa kailaliman ng espiritual na enerhiya ay pinatay ko, at walang mabangis na hayop sa ibaba. Ngunit ang espiritu ng hayop ay malakas pa rin, na parang may mga ligaw, mga halimaw na nagtatago sa malalim na lupa, at sila ay ipapadala sa kalooban, na nagpaparamdam sa akin na mayroon pa ring banta. Panipi, siguro pagod ka pagkatapos ng napakaraming mahirap na pakikipaglaban. Hayaan mo akong kuskusin ang iyong leeg para sa iyo. Hinayla ni Mengyo si Lu Chen para maupo sa isang patag na bato, at pagkatapos ay marahang minasa ang leeg at balikat ni Lu Chen, na napasigaw si Lu Chen at naging komportable. Prinsesa, ang paghima sa likod ng Young Master ay ginagawa ng mga katulong at iba pa. Dapat hayaan mo kaming gawin ito. Lumapit ang 10 maid at sinabing. Pero, gusto ni Lu Chen na hinahaplos ko siya. Sabi ni Mengyo. Mengyo, hayaan mo sila. Hindi sila matutuwa kung kukunin mo ang mga trabaho nila. Nang sabihin ito ni Lu Chen, walang choice si Mengyo kundi huminto, at hiniling sa 10 kasambahay na haplasan ang likod at balikat ni Lu Chen. Bagamat hindi makalaban ang 10 kasambahay, ayos lang nasampal sa likod si Lu Chen. Kaya, si Lu Chen ay napapaligiran ng mga dilag, lahat sila ay hinihimas ang kanyang likod, minamasa ang kanyang mga buto, hinihimas ang kanyang leeg, ginagawa siyang mas komportable at masaya. Senior Kuya, 10 dilag sa likod at katawan mo, masyado kang comfortable. Lumapit si Fei Long sabay haha. Kung may sasabihin ka, kung umutot ka, sinong hindi nakakaalam na may gusto kang hilingin. MT Novel Story. Kabanata 777. Tapos ano, yung 2 kaldero ko. Tumatawa pa si Fei Long, namumula ang mataba niyang mukha, hindi kumibo, parang nahihiya, parang may utang kay Lu Chen ng 10 milyon. Gusto kong malaman, ilan ang ekstrang kaldero mo? Tanong ni Lu Chen ng ganito.
Itinaas ng Fat Dragon ang kanyang buntot, alam ni Lu Chen kung ano ang gusto niyang gawin, at gusto niyang humingi sa kanya ng ika-8 antas na beast pill at gumawa ng bago dahil nasaktan siya dahil sa pagsabog ng ilang kaldero. Maaaring nasa kamay na ni Lu Chen ang ika-8 antas na beast pill, ngunit kailangan niyang kumuha ng isang batch. Sa kanyang kasalukuyang kapangyarihang panlaban, hindi mahirap patayin ang ika-8 antas na mabangis na hayop. Gusto lang malaman ni Lu Chen kung ilang kaldero ang itinago ni Fei Long. Dalawa lang, pati yung dalawang kaldero ngayon lang na-reimburse. Sabi ni Fei Long na may mapait na mukha. Kung mayroon kang early 8th level beast pill, maaari ka bang gumawa ng mas mataas na antas ng armas kaysa sa isang banal na sandata? Tanong ulit ni Lu Chen. Hindi, ngunit maaari itong maglagay ng mga nangungunang banal na artifact. Sinabi ni Fei Long, kung mag-ha-suggest ka ng isang palayok para sa akin, ito ay magiging isang pinakamataas na antas ng banal na palayok. Maaari itong gamitin kasabay ng takip ng langit at kahit na ang mahinang Diyos na naglilinis ng kaharian ay hindi masisira. Kunin mo para ayusin ang palayok. Kinuha ni Lu Chen ang beast pill ng Sanhua Scorpion at direktang itinapon kay Fei Long. Ito ay talagang isang 8th-order beast pill. Kinuha ito ni Fei Long at tiningnan, tumirik ang mga eyeballs niya, at pati laway niya ay malapit ng umagos pababa. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-aalangan na sinabi ni Fei Long, ngunit, wala ng kutsilyo ang nakatatandang kapatid na lalaki ngayon, o kung ang pang-8 antas na beast pill na ito ay maaaring gamitin upang gumawa ng kutsilyo para sa nakatatandang kapatid, kailangan ko lamang ng parang ika-8 level 1. Reincarnate ka ba? Lumiwanag ang mga mata ni Lu Chen, at nagulat siyang tumingin kay Fei Long, na para bang ang araw ay lumabas mula sa kanluran. Sa mahabang panahon, nang makakita ng high-level na beast pills, gusto ni Fei Long na inumin ito para sa kanyang sarili. Bakit nagbago ang estilo ng pagpipinta ngayon? Si Senior Brother ang kaluluwa at haligi ng buong Fanatical Legion. Napakahalaga ng improvement ng combat power ng Senior Brother, and it will be our turn later. Sabi ni Fat Dragon, maaari lang akong magkaroon ng isang banal na kutsilyo sa kalooban, ngunit ang iyong palayok ay lubhang kapaki-pakinabang. Sa mga kritikal na sandali, kahit na ako ay kailangang umasa sa iyong palayok upang makayanan ang mga paghihirap. Sabi ni Lu Chen, huwag kang mag-alala, gamitin mo ito sa paghahagis ng mga kaldero. Mangangaso ako pagkaraan ng ilang sandali. Kapag naaprubahan ko na ang ika-8 order na beast pill, matutulungan mo akong maghagis ng kutsilyo. Ma'am! Tuwang-tuwa si Fei Long, tinanggo-tango niya ang kanyang ulo ng kasing bilis ng pagtutusok ng manok, at halos itapon ang 2 piraso ng taba sa kanyang mukha. Mayaman ang aura dito, kaya wag mong sayangin, bilasan mo na ang practice. Sabi ni Lu Chen. Nang marinig ito, lahat ng nasa Fanatical Legion ay agad na umupo ng naka-cross-legged sa lugar, uminom ng Jiwen Xuanming pill, at nagsimulang magsanay ng meditation. Nais ding magsanay ni Fei Long, ngunit pinigilan ni Lu Chen, huminto sa pagsasanay, bilasan mo at magpanday ng ilang kutsilyo para sa akin. Wala akong anumang kutsilyo sa aking kamay, kaya wala akong sapat na kumpiyansa. Karamihan sa beast pill na nasa kamay ko ay mid-level 7, at may ilan sa mid-late 7 level na mga. Walang 8th level beast pill para makagawa ng mas magandang holy knife para sa iyo. Sabi ni Fei Long sa mahirap na paraan. Kuha si 8th level beast pill, kukunin ko ito mamaya, gamitin mo muna ang 7th level late stage beast pill para mag-cast ng ilan, wala nang mas mahusay na ekstrang kutsilyo, kaya hindi ka mapakali. Sabik na sabik si Lu Chen dahil dumanas siya ng masamang ekstrang kutsilyo. Walang problema, itatapon ko kaagad. Inilabas ni Fei Long ang mesa ng paghahagis mula sa kalawakan at inilagay ito sa lupa, at naglabas ng iba't ibang kagamitan sa paghahagis, na handang gumawa ng isang malaking trabaho. Nga pala, nakuha ko pa to. Kinaladkad ni Lu Chen ang isang malaking plataporma mula sa kaguluhan at inihagis ito sa lupa. Ang lupa ay hindi makayanan ang ganoong kabigat na bigat, at ang malaking bahagi ay natusok sa isang iglap. May 7 malalaking organ pillar na konektado sa platform, lahat ay gawa sa fairy iron, at hindi ko alam kung ilang bilyong cat ties. Ang daming fairy iron, yumaman ako. Nagulat at natuwa si Fat Dragon, at agad na kumuha ng mga tool para gupitan ang platform at mga haligi ng mekanismo, at pinalamanan ang mga ito sa malalaking piraso sa space ring para sa imbakan.
Pagkatapos, kumuha si Fei Long ng ilang 7th Order late-stage beast pill at hinagisan ng kutsilyo si Lu Chen. Pagkatapos ihagis ang kutsilyo, maghagis ng 10 busog at ibigay sa aking 10 katulong. Matapos bigyan ni Lu Chen ng mga tagubilin si Fei Long, kumaway siya sa 10 kasambahay na tumulong sa kanya sa pagmartilyo ng kanyang likod, at sinabing, "Okay, huwag nang magmartilyo pa, at magpahinga muna kayong lahat, samantalahin ang malakas na aura dito, mabilis na magsanay ng ilang ehersisyo, at tingnan kung magagawa mo ito. Hanggang saan natin mako-consolidate ang ating combat power." Tumugon ang 10 maid, pagkatapos ay nagnilay-nilay kay Lu Chen, tumira at umalis. "Sinamantala ang mayamang aura dito, dapat kang magsanay," sabi ni Lu Chen kay Meng Yu sa tabi niya, saka tumayo at naglakad palabas. "Saan ka pupunta?" Mabilis na tanong ni Meng Yu. Ang mga ilog sa lugar na ito ay puno ng malawalong ranggo na mabangis na hayop. "Kulang tayo sa quasi 8th rank beast pills. I'll go get a batch back." Nang makitang gustong sumunod ni Meng Yu, ngumiti si Lu Chen, ipinatong ang kamay sa mabangong balikat nito, at mahinang sinabi, "Hindi ka makakapunta. Maaari ka lang manatili dito para magsanay, masunaring hintayin akong bumalik." Tumango si Meng Yu, bumungad sa kanyang magandang mukha ang isang sinag ng kaligayahan. Ang mga kilos at salita ni Lu Chen ay nagpahayag ng kanyang pag-aalala para sa kanya sa lahat ng dako, na nagpasaya sa kanya. Talagang hindi niya kayang harapin ang ganoong mataas na antas na mabagsik na hayop, kaya maaari lang niyang kaladkarin si Lu Chen pabalik, kaya kinailangan niyang sumunod sa ayos ni Lu Chen at paalisin si Lu Chen sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, sa ilalim ng kailaliman ng espiritual na enerhiya, natuklasan ng malabong primordial spirit ang gitnang gate at lumipad papasok. Iyon ang primordial spirit ni Fandang. Bumaba si Fandang Yuan sa mga hagdang bato ng gate ng lupa, pumunta sa sikretong silid, at nakakita ng pinto ng liwanag. Nakahanap pala ng pagkakataon si Lu Chen dito. Biglang napagtanto ni Fandang Yuan Shen, at tuwang-tuwa, walang-walang katulad na daan. Kung makakahanap si Lu Chen ng mga pagkakataon dito, kaya ko rin. Lumiko si Fandang Yuan Shen sa light gate, pagkatapos ay bumulusok. Isang nakasisilaw na liwanag ang kumislap, pagkatapos ay kumupas. Nakita ni Yuan Shen Fandang ang isang mundong puno ng aura, puno ng matatayog na bundok, at isang grupo ng mga sundalo na may nakakatakot na cultivation base. Nagulat ang Yuan Shen ni Fandang. Sa kabutihang palad, siya ay isang Yuan Shen at walang hininga, kung hindi, siya ay matuklasan ng mga nakakatakot na sarhento, at ito ay isang malaking bagay. Sa kabutihang palad, ang mga sarhentong iyon ay hindi nagbantay sa harap ng liwanag na tarangkahan, ngunit nagtipon sa gilid na nag-uusap, at hindi napansin ang kanyang primordial spirit na pumapasok. Si Fandang Yuan Shen ay nagmamadaling umikot sa kabilang panig, palayo sa mga sundalo, at pagkatapos ay pumasok sa isang kagubatan. Sa ilalim ng takip ng walang hangganang kagubatan, lumipad siya sa kailaliman ng espiritual na mundong ito. Hindi ko alam kung gaano katagal lumipad, at sa wakas ay lumipad sa isang mataong sinaunang lungsod, ngunit ang primordial na espiritu ni Fandang ay hum-ina at hum-ina. Alam niyang nauubos na ang oras, at kung hindi siya makakahanap ng pisikal na katawan na ay huhubog, siya ay mawawala at hindi na maipanganak muli. Maraming tao sa sinaunang lungsod na ito, ngunit ang mga taong iyon ay tila hindi tao, sila ay tila ang maalamat na lahi ng espiritu. Kahit saang lahi man ng tao, basta bagay ang taong iyon, kaya niyang kunin at i-reshape ang kanyang katawan. Ang problema ay, napakataas ng cultivation base ng mga taong iyon, at maaari nilang pasabugan ang kanyang primordial spirit ng basta-basta, kaya hindi siya nang ahas na magpakita, kaya paano niya ito maaagaw. Nang madaanan niya ang isang palasyo, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na naglalakad palabas ng palasyo mula sa malayo, na pinamumunuan ng isang magandang babae. MT Novel Story. Kabanata 778. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang babae ay nakasuot ng korona sa kanyang ulo at nakasuot ng puting berdadong damit. Siya ay napakakahanga-hanga, ang kanyang autoridad ay napakalaki, at ang kanyang paglilinang ay lubhang nakakatakot. Si Fandang ay hindi nang ahas na tingnan ang babae ng sobra, dahil sa takot na mapansin ng babae, at ito ay masama. Para sa mga mandirigma, ang mga primordial spirit na hindi kilalang pinanggalingan ay nagbabanta, at sa pangkalahatan ay papatayin nila sila para maiwasang mahuli ng primordial spirit.
Para sa malakas, ang primordial spirit na hindi kilalang pinanggalingan ay dapat nawasakin sa tamang panahon upang maiwasang mapahamak ang mga inosenteng tao. Bagamat hindi madali para sa primordial spirit na makahanap ng angkop na pisikal na katawan, at hindi madaling humanap lamang ng mag-aalis nito, ngunit may banta pa rin, at walang sino man ang magpapabaya sa gumagala na primordial spirit. Mahirap makahanap ng angkop na mga tao sa sinaunang lungsod na ito, at maraming malalakas na tao. Kahit na makahanap sila ng mga angkop na tao, hindi madaling hampasin. Kinailangan ni Fandang Yuanshan na umalis at lumipad sa ibang lugar upang maghanap. Hindi ko alam kung gaano katagal lumipad, nagsayang ng maraming oras, at hindi nakahanap ng angkop na tao. Lumipad si Fandang Yuanshan sa isang bangin na may taas na 10,000 zang, at siya ay nanghihina na, halos sa puntong naubos ang langis at tuyo ang mga ilaw. Sure enough, the sky has a unique way, even this world can't save me, I'm exhausted, I deserve to die. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Fandang Yuan, at tumigil sa paglipad, naghihintay na mawala ang usok. Biglang umihip ang ihip ng hangin at umindayog ang isang tumpok ng mahabang damo sa gitna ng bangin mula sa gilid hanggang sa gilid, na nagpapakita ng maliit na madilim na butas, na nakita ni Fandang Yuanshan. May kuweba sa bangin. Lumipad si Fandang Yuanshan, lumapag sa harap ng butas, at tumingin sa butas. Hindi naman kalakihan ang butas, isang tao lang ang makapasok, at lumipad siya ng hindi masyadong nag-iisip. Ano man ang nasa kuweba, hindi mahalaga kay Fandang Yuanshan, ayaw lang niyang magwala sa labas, ngunit gusto niyang pumasok at maghintay sa kamatayan. Ang kuweba ay medyo paikot-ikot, ngunit hindi masyadong malalim. Matapos lumipad ng halos daan-daang talampakan, nakarating kami sa isang malaking kuweba. Ang kuweba ay may radius na 1,000 talampakan at taas na 10-10 talampakan. Sa loob nito ay puno ng aura, na may maraming kakaibang bulaklak at prutas na tumutubo doon, at isang bate sa ilalim ng lupa ang dumadaloy dito. Ang pinakanakakagulat na bagay ay mayroong 2 hanay ng mga kabaong ng yelo sa gitna ng kuweba, na naglalaman ng isang lalaki at isang babae ayon sa pagkakabanggit. Si Fandang Yuanshan ay nagmamadaling lumipad upang tingnan, at nakita niya na ang babae ay napakaganda, ang kanyang dibdib ay umaalon, ang kanyang hininga ay malakas, ngunit napakagulo, ang kanyang pisikal na katawan ay hindi mataas, siya ay nasa estadong tiyangang lamang, siya ay parang isang tao. Para kay Fandang Yuanshan, ang isang kapwa-dang ay katulad niya, inaalis ang kanyang pisikal na katawan upang muling hubugin ang kanyang sarili. Ang babaeng ito ay parang nadala ng ilang araw. Tinataya na ang primordial spirit at ang pisikal na katawan ay hindi magkatugma, kaya hindi siya nagising. Lumipad si Fandang Yuanshan sa isa pang hanay ng mga kabaong upang muling suriin. Okay lang naman kung hindi siya tumingin, pero sa sobrang saya niya ay muntik na siyang mawala nang makita niya ito. Sa kabaong na iyon nakahiga ang isang binata at gwapong lalaki. Ang lalaking iyon ay may aura, ngunit walang kaluluwa, at ang kanyang paglilinang ay nasa estado din ng tiyangang. Masasabi niya sa isang sulyap na siya ang ekstrang katawan ng isang malakas na lalaki. Haha, pasensya ka na sa malakas na lalaki, gamit ko ang ekstrang katawan mo. Tuwang-tuwa si Fandang Yuanshan, at umiyak sa tuwa, oo naman, walang limitasyon sa langit, at hindi ako pagod, kaya karapat-dapat akong mamatay. Pagkaraan, si Fandang Yuanshan ay lumipad patungo sa katawan ng lalaki, nag-drill sa butas ng ilong, sinakop ang katawan ng lalaki, sinakop ang dagat ng kamalayan ng lalaki. Pagkatapos na handa na ang lahat, nagsimulang salakayin ng primordial spirit ni Fandang ang mga paa ng lalaki, panloob, organo, at 8 pambihirang meridian. Hanggat matagumpay ang pagsalakay, ang primordial na espiritu at ang pisikal na katawan ay ganap na magkakasya, ang pisikal na katawan ay matagumpay na mahuhubog, at siya ay muling isisilang. Pagkatapos magising, hanggat siya ay nagsasanay ng masigasig, simula sa tiyangang realm, sa kanyang orihinal na mataas na kakayahan, hanggat nagtitiis siya ng ilang sandali, babalik siya sa God-refining realm, o kahit na isang mas mataas na kaharian sa madaling panahon o huli. Makalipas ang isang oras, tawag. Ang magandang babae ay biglang bumuga ng maputik na hangin, at dahan-daang idinilat ang kanyang magagandang mata. Ilang sandali pa, narinig ng babae ang ingay ng paghinga sa kabilang kabaong, at napaupo siya bigla, tinitigan ang lalaki sa loob ng kabaong. Sino ang kumuha ng ekstrang katawan ng aking ama? Isang galit na hiyaw ang umalangaw-ngaw sa kuweba.
Sa labas ng Spirit Valley, sa itaas ng kailaliman ng espiritual na enerhiya, sa labas ng lugar ng espiritual na enerhiya, sa isang ilog na nagpoprotekta sa domain. Nangangaso si Luchen dito sa loob ng maraming araw, pinugutan ng ulo ang daan-daang mailap na ahas sa tubig, na lahat ay parang ikawalong antas, at nakakuha ng daan-daang quasi 8th level beast pills. Halos lahat ng mailap na ahas sa tubig sa lugar na ito ay napatay, at ang iba ay nakatakas. Si Lu Chenli ay pumunta sa pampang mula sa tubig, tiningnan ang Chaos Orb, at nakita kung gising si Xiaoyo upang mapakain niya si Xiaoyo ng parang 8th Order Savage Snake Meat. Nakakalungkot lang na natutulog pa si Xiaoyo, hindi gaanong lumaki ang kanyang katawan, ngunit mas malakas ang kanyang hininga, at maging ang kanyang buhok ay malakristal. Maging ang Firefox ay hindi pa nakumpleto ang pag-asenso, nagtatago pa rin sa sulok at umaatungal. Ang apoy ng hayop sa katawan ng Zoro ay nagninangas ng mabangis, mas marahas kaysa dati. Ang magulong espasyo sa oras na ito ay lumawak ng husto nang makapasok si Luchen sa Immortal Realm na umaabot sa libu-libong metro kwadrado. Lumalawak din ang lupa ng lahat ng bagay habang lumalaki ang magulong espasyo. Ang mga sapling ng 10 sinaunang puno ng Espiritong Diyos ay masiglang lumalaki, ang mga ito ay kasing kapal na ng mga bisig, at ang mga kalat-kalat na sanga ay nagsimula na ring tumubo. Ang kakaibang isda sa Lingquan Pool ay buhay pa at maayos, at may mga mahinang senyales ng pagsulong. Hindi mababa ang hanay ng mga kakaibang isda, lahat sila ay parang 8 ranggo. Ngunit hindi kinaya ni Luchen na patayin sila. Ang mga kakaibang isda na ito ay talagang isang uri ng mabagsik na hayop. Kapag sila ay advanced, sila ay nasa ikawalong antas. Nag-isip si Luchen, palaging kapaki-pakinabang na itaas ang batch ng kakaibang isda na ito, kung umabot ito sa ika-10 antas, ito ay isang kahihiyan. Sa sandaling ito, isang sinag ng espiritu ng hayop ang tumaas sa kalangitan sa di kalayuan, na humadlang sa inspeksyon ni Luchen sa Chaos Orb. Hindi, iyon ang espiritual na kailaliman doon. Nagulat si Luchen, at nagmamadaling pinaandar ang magaan na hakbang, at nagmamadaling pumunta sa gitna ng aura area sa bilis ng kidlat. Makalipas ang ilang oras, sumugod si Luchen sa kailaliman ng espiritual na enerhiya, ngunit napanatag siya nang makitang maayos ang lahat. Kaya lang lahat sila ay hindi nag-practice, at lahat sila ay nakatayo sa gilid ng espiritual na kailaliman at tumingin sa ibaba, na parang may ilang halimaw na dapat makita sa ilalim. Luchen. Si Mengyo ang unang nakapansin na nakabalik na si Luchen, at masayang binati siya. Ano ang nangyari sa espiritual na kalaliman? Habang nagtanong si Luchen, naglakad siya patungo sa gilid ng spiritual abyss. Ilang oras ang nakalipas, ang kailaliman ng espiritual na enerhiya ay biglang naging puno ng enerhiya ng hayop, at hindi natin alam kung ano ang nangyari sa ilalim. Paliwanag ni Mengyo. Bumalik na si Kuya. Lumingon si Fei Long at nakita si Luchen, at agad na sumigaw sa tuwa. Boss! Sunod-sunod ding binati ng iba si Luchen. May napansin ka bang paggalaw sa ilalim? Tumayo si Luchen sa gilid ng bangin, nakatingin sa ibaba at nagtatanong. Ang ilalim ay masyadong malalim, at ang aura ay napakalakas na hindi namin makita kung ano ang nangyayari sa ibaba. Nasa tabi ni Luchen si Mengyo at sinabi iyon. This animal spirit, so familiar. Nasengot ni Luchen ang aura ng hayop sa hangin, at hindi napigilan ang pagkunot ng kanyang mga kilay. Hindi lamang isang aura ng hayop ang lumalabas mula sa ibaba, ngunit maraming mga landas, lahat ng 8 antas. Empty Novel Story. Kabanata 779. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Young Master, ang 3 bulaklak na alakdan na pinatay mo ay may ganyang aura. Paalala ni Ling Yi sa likuran niya, at hindi napigil ang sabihin ng may paghanga, talagang tama, tulad ng inaasahan ng Young Master, hindi lamang isang 3 bulaklak na alakdan ang nasa pugad ng alakdan na iyon, ngunit marami ang nakatago at hindi nagpakita. Ang mga alakdan na may 3 bulaklak ay may ugali na matulog. Nagtago sila at nakatulog. Sa di malamang dahilan, nagising silang lahat. Sabi ni Luchen, Master, napansin mo ba na may mas maraming aura sa ilalim ng bangin? Sinabi ni Ling sa mahinang boses, siguro ang pagbabago ng enerhiya ng espiritu ang nagpagising sa mga alakdan na iyon. Masyadong maraming alakdan, at sila ay nagbabantay sa ibaba. Paano lalabas ang ating mga tao sa hinaharap? Biglang nag-aalalang sabi ni Ling Shi.
Ikaw pa rin ang pinakamatalino, ito ang iisipin mo. Humalaklak si Lu Chen, hinawakan ng maliit na ulo ni Ling Shi, pagkatapos ay tumingin sa unti-unting lumalapat na aura sa ilalim ng kalaliman, at sinabi, sa totoo lang, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Magkakaroon ng mas maraming aura sa ilalim, at kapag ito ay umabot sa isang peak how, ang iyong mga tao ay hindi agad mawawalan ng lakas kapag sila ay lumabas, at ang mga alakdan na iyon ay madaling maalis, at sila ay hindi isang banta. Paano kung hindi pa umabot ang aura sa ibaba? 10 beses na tanong ni Ling. Pagkatapos ay bababa ako at gagawa ako ng paraan upang linisin ang mga alakdan na iyon at walisin ang isang ligtas na daanan para umalis ang Eldar sa lambak. Tumitig si Lu Chen sa ilalim ng kailaliman, at mariing sinabi. Ang mga alipin ay kumakatawan sa angkan ng espiritu upang pasalamatan ang batang master. Ang 10 katulong ay labis na naantig, at nagpasalamat si Kiki kay Lu Chenxing para sa kanyang mga pagpapala. Ang dahilan kung bakit ang 10 kasambahay ay labis na naantig ay ang lahat ng mga beast spirit na nagmamadaling umakyat ay nasa ika-8 ranggo, at mayroon pang ang nasa kalagitnaan ng ika-8 ranggo sa kanila, na lumampas sa saklaw ng kapangyarihang panlaban ni Lu Chen. Kung talagang bumaba si Lu Chen para maglinis, tiyak na bababa siya ng nakataas ang ulo, na lubhang mapanganib. Sayang nga lang at wala silang combat power ngayon, kung hindi ay dumiretso na sila para maglinis, at hindi na kailangang makipagsapalaran na mapunta si Shen. Manalangin sa langit na hayaan ang espiritual na enerhiya ng kalaliman na patuloy na tumaas, nang sa gayon ay maging ligtas ang paglabas ng ating lahi ng espiritu, at hindi na kailangang ipagsapalaran ng Young Master ang kanyang sarili. Pinagsalikop ni Ling Shi ang kanyang mga kamay, ipinikit ang kanyang mga mata at nanalangin. Fatlong, tapos na ba ang spare knife ko? Lumingon si Lu Chen kay Fei Long at nagtanong. Okay, gumawa ako ng 5 hawakan, sapat na ba? Gumawa si Fei Long ng 5 Snow White long knives, na ang bawat isa ay gumamit ng ika-7 antas na mid-stage na animal peel bilang pangunahing materyal, bawat isa ay tumitimbang ng 1,000,000 cat ties, at may mataas na kalidad na higit sa nawasak na green scale na kutsilyo. Tama, ang kalidad ay mas mahusay kaysa sa green scale knife, ito ay sapat na malakas upang magamit bilang isang backup na kutsilyo. Masayang tumango si Lu Chen, iniligpit ang 5 mahabang kutsilyo, at nagtanong ng may tuwid na mukha, gusto kong magpanday ka ng 1 dosenang ekstrang kutsilyo, bakit 5 kutsilyo lang ang pinik mo, ano ang ginawa mo sa natitirang oras? Well, wala akong magagamit na mga kaldero, kaya, nagtipid ako ng ilang oras at naghulog ng 2 kaldero. Tumawa si Fei Long, at nahihiyang kumuha ng 2 pang kaldero at ibinigay kay Lu Chen para inspection. Pupunta ako, ang podcast ng 8th Order Beast Peel ay talagang isang top level na holy pot, at ang kalidad ay talagang mataas. Si Lu Chen ay may hawak na 2 malalaking kaldero, na ang bawat isa ay tumitimbang ng 3,000,000 kati, at ang mga may mababang antas ay maaaring hindi makayanan ang mga ito, at ang katawan ng kaldero ay napakalakas na kahit na ang isang malakas na tao sa larangan ng pagdadalisay ng mga Diyos ay maaaring hindi ito magagawang hatiin sa mga piraso. Salamat kuya sa pagbibigay sa akin ng pang-8 antas na beast peel, kung hindi ay hindi ako makakabawi sa magandang palayok na ito. Tagumpay na sinabi ni Fat Dragon, kahit na narito ang isang tao mula sa God Realm para manggulo, hindi nila magagawang basagin ang aking pinakamataas na banal na kaldero. Bitawan mo ako ng pangunahing kutsilyo. Kumuha si Lu Chen ng daan-daang quasi 8th Order Beast Peels at ibinigay ito kay Fei Long, na agad na nagningning ang mga mata. Noong una ay gustong hilingin ni Lu Chen kay Fei Long na maghagis ng ilang pangunahing kutsilyo, ngunit kung isa sa alang-alang na walang gaanong quasi 8th Order Beast Peels, kailangan niyang sumuko. Ang lahat ng mga kapatid ay nangangailangan ng mas mahusay na mga armas. Ang 10 katulong lamang ang nangangailangan ng 10 busog at 10 espada, at 20 quasi 8th Order Beast Peel ang wastong ginamit. Sa katunayan, ang isang pangunahing kutsilyo ay sapat na. Ang sinumang may kakayahang matakpan ang kanyang pangunahing espada, gaano man karaming mga pangunahing espada ang mayroon siya, ay walang silbi, at hindi siya kapantay ng iba. Maingat na ginawa ni Fei Long ang pangunahing kutsilyo ni Lu Chen at nagdagdag ng ilan pang materyales. Kinailangan ng isang buong araw upang ihagis ang kutsilyo. Isa itong mahabang asul na kutsilyo na may frost pattern sa blade,
tumitimbang ng 2 milyong cat-eyes na napakataas ng kalidad at kabilang sa Transcendent Sacred Artifact. Magandang kutsilyo, ang kutsilyong ito ay may mga blue frost patterns, tawagin natin itong blue frost knife. Ikinaway ni Luchen ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, at isang asul na kutsilyo ang lumabas ng may malakas na puwersa, na pinutol ang lupa sa isang malalim na kanal na may haba ng 10-10 talampakan. Sige, magpanday tayo ng mga busog at espada para sa mga kasambahay. Sumunod ka, kuya, tugon ni Fei Long at pumasok sa trabaho. Ngunit sa sandaling ito, ang espiritual na enerhiya sa ilalim ng kalaliman ay biglang naging mas matindi, na parang ang espiritual na enerhiya mula sa espiritual na lambak ay nagmadaling lumabas, pinupunan ang kakulangan ng espiritual na enerhiya sa kalaliman. Sapat na ba ang aura sa ibaba? Tanong ni Lu Chen kay Ling Yi. Hindi sapat, umiling si Ling. Kung bababa ka, mababawi ba ang lakas mo sa pakikipaglaban? Tanong ulit ni Lu Chen. Hindi. Ang lakas ng ating pakikipaglaban ay nag-ambala. Kahit na bumalik tayo sa Spirit Valley, aabutin ng kahit ilang araw bago mabawi. Sa sandaling sinabi ito ni Ling. Naputol ang pag-iisip ni Lu Chen. Naisip ni Lu Chen noon na kung may sapat na aura, ang 10 katulong ay maaaring bumaba at patayin ang lahat ng mga alakdan, ngunit hindi niya inaasahan na ito ang mangyayari. Parami ng parami ang espiritual na enerhiya, at malapit na itong maabot ang pamantayan ng espiritual na lambak, kaya hindi na kailangang bumaba at alisin ang mga alakdan na iyon. Tumingin si Ling Shi sa kailaliman at masayang sinabi. Ngunit nakasimangot si Lu Chen, nakatingin sa malafog na aura sa ibaba, hindi siya maaaring maging masaya. Dahil, naramdaman niya ang pag-aabang ng espiritu ng hayop mula sa kailaliman, na para bang ang mga ganid na hayop sa ibaba ay nagmamadaling umakyat. Siya ay bumaba sa kailaliman ng espiritual na enerhiya, at alam niya na may lalim na 10,000 talampakan sa ibaba, at ang mga dingding ng kalaliman ay patayo at makinis, na ginagawang imposibleng umakyat. Ngunit pagkatapos ay muli, ang mga tao ay hindi maaaring umakyat, ngunit paano ang mga alakdan? Posible para sa Sanhua Scorpion na umakyat. Delikado dito, umalis agad lahat. Habang iniisip ito ni Lu Chen, mas nararamdaman niyang may mali, biglang nagbago ang mukha niya, at agad siyang nag-utos. Anong problema? Tanong ni Meng Yo. Malapit nang umangan ang alakdan sa ibaba, tara na. Sabi ni Lu Chen. Hindi mo ba sinabi na ang mga mababangas na hayop na iyon ay nagbabantay sa ilalim ng kalaliman? Tanong ulit ni Meng Yo. Siguro biglang tumaas ang aura. Ilang sandali pa ay hindi na sila sanay, aakyat pa sila kapag hindi nila kinaya. Tumalikod si Lu Chen at aakayin na sana ang mga tao palayo, ngunit nang makitang nag-iimpake pa rin si Fei Long ng mga casting, hinimok niya, Fei Long, huwag kang magmadali, bilasan mo. Kuya, gusto ko rin bilasan. Nagpanday lang ako ng espada, nasa kalagitnaan pa lang, at marami akong gamit, kaya kailangan ko ng oras para mag-empake. Sabi ni Fat Dragon na may malungkot na mukha, habang kinukuha ang malaking casting platform, masigla niyang isinuot ito sa interspatial ring. Mauna na kayo, tutulungan ko si Fat Dragon. Habang inuutusan ng karamihan, tumakbo si Lu Chen sa Fei Long, tinulungan siyang kunin ang mga kagamitan sa paghahagis sa lupa, at ipasok ang mga ito sa kanyang space ring. Sa sandaling ito, ang mabangis na aura na tumataas mula sa kailaliman ay kumalat ng daan-daang talampakan sa paligid. Biglang, isang mangkok na makapal na itim na mahabang buhok na binti ay nakaunat mula sa kailaliman. MT Novel Story. Kabanata 780. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Whoosh! Isang 3 bulaklak na alakdan na may taas na ilang talampakan ang tumalon, at ang 6 na gilid na mata nito ay nagpakita ng mabangis na mga tingin, direktang nakatitig sa 2 pinakamalapit na tao, sina Lu Chen at Fei Long. Ang 3 bulaklak na alakdan na iyon ay may malakas na espiritu ng hayop, at ang mekanismo ng hangin nito sa simula ng ika-8 antas ay nakatutok sa paligid, na naglalayong eylock ang isa sa 2. Matabang dragon, mauna ka na. Tinulungan ni Lu Chen si Fei Long na ipasok ang huling casting tool sa space ring, pagkatapos ay iniunat ang kanyang malaking paa, sinipa ang matabang puwitan ni Fei Long, at pinalabas si Fei Long ng libre. Sa susunod na sandali, ang aura ni Sanhua Mangxi ay direktang nakalock kay Lu Chen upang pigilan si Lu Chen na makatakas. Naglalaban ang 3 dragon.
Kasunod ng mahinang sigaw ni Lu Chen, tatlong dragon veins ang sunod-sunod na lumabas, bumangon, at pinalibutan siya. Sa isang iglap, tatlong dragon ang lumitaw sa mga mata ni Lu Chen, pula, dilaw at berde na pinaghalo, parang pattern ng tatlong dragon. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ni Lu Chen ay tumaas at ang kanyang aura ay tumaas, tulad ng isang Diyos. Nang dragon na bumababa sa mundo, pinutol ang lahat ng mga demonyo at halimaw. Sumisichit. Ang tatlong bulaklak na alakdan ay umungal, mabilis na sumugod, nagtaas ng dalawang malalaking sipit, at kinurot patungo kay Lu Chen. Kamay ni Tian Tian. Inabot ni Lu Chen ang dalawang kamay, hinawakan ang dalawang sipit, pinisil ang forceps, ngunit hindi nito mabali ang mga sipit. Sa isang sandali, si Lu Chen at ang tatlong bulaklak na alakdan ay nasa isang pagkapatas at nagsimulang makipagbuno. Puff! Ang buntot ng tatlong bulaklak na alakdan ay itinaas ng mataas, at bigla itong tumamas sa likod ni Lu Chen na parang kidlat, at ang buntot ay tumusok sa katawan ni Lu Chen, na nag-iniksyon ng lason. Si Lu Chen ay may makamandag na ugat ng dragon sa kanyang katawan, na hindi naaapektuhan ng lahat ng lason, na ginagawang hindi epektibo ang pinakamalakas na sandata ng Sanhua Scorpion. Ang tatlong bulaklak na alakdan na ito ay may malakas na hininga, at matagal na itong nakapasok sa ikawalong ranggo. Matibay ang ranggo nito, mahusay ang lakas nito, at malakas ang depensa nito. Gusto ni Lu Chen na gamitin ang kamay ni Fan Tian para putulin ang dalawang sipit nito, ngunit hindi niya magawa dahil wala siyang sapat na lakas. Nang makitang nalasan si Lu Chen, patuloy na sinaksak ng Sanhua Scorpion si Lu Chen gamit ang mga nakal-alasong tibo hanggang sa maubos niya ang lahat ng lason sa kanyang katawan at pumasok sa isang mahinang estado, ngunit nabigo siyang ibagsak si Lu Chen. Mamatay! Hinihintay ni Lu Chen ang pagkakataong ito, bigla niyang binitawan ang mga pincer, itinaas ang kanyang kamao, at tinamaan ang panga ni Sanhua Manxi. Boom! Ang mahinang Sanhua Scorpion ay hindi napigilan ang malakas na puwersa ng Fan Tianhan, ang kanyang panga ay nabura sa lugar at siya ay nahulog ng husto. Isa pang 8th rank Beast Pill. Tuwang-tuwa si Lu Chen, at ilalabas na sana ang Sanhua Manxi at inumin ang Beast Pill nito. Sumisichit, sumisichit, may dalawa pang dagandong. Tumangala si Lu Chen, at may dalawang alakdan na may tatlong bulaklak na umaakyat sa kailaliman ng espiritual na enerhiya, matamang nakatitig sa kanya. Kaagad, dalawang chi machine sa simula ng ikawalong yugto ang dumaan at naglock kay Lu Chen. Pupunta ako. Napabuntong hininga si Lu Chen, ang tatlong bulaklak na alakdan ay dumating ng napakabilis, natamba ang isa, at pagkatapos ay dumating ang dalawa pa, at pagkatapos ay dumating ang ilan pa, kaya paano lalaban? The worst part is that Xiaoyu is still sleeping, kahit anong sigaw niya, hindi siya maglalasing. Takpan mo ang langit. Malakas na sumigaw si Fat Dragon mula sa malayo. Kaagad pagkatapos, dalawang kaldero ang lumipad patungo kay Lu Chen, na bumubuo ng isang malakas na linya ng depensa sa paligid ni Lu Chen. Lumingon si Lu Chen at nakitang si Fei Long at ang iba pa ay libu-libong talampakan ang layo, at wala ni isa sa kanila ang umalis. Aalis ka pa ba? Galit na sigaw ni Lu Chen, ang bilis ng 8th Order Wild Beast ay napakabilis, kung hindi niya ito matiis, lahat ay magdurusa, at walang makakatakas. Aalis na ako, sinong magtatanggol sa'yo? Tumugon si Fat Dragon, ang aking dalawang kaldero ay mga banal na artifact sa pinakamataas na antas. Ang mga hayop na iyon sa simula ng ikawalong yugto ay hindi masisira. Siguradong mga anting-anting mo sila. Kahit hindi makakatulong si Meng Yo, ayaw niyang umalis mag-isa. Sumagot din si Meng Yo. Ang alipin ay handang mabuhay at mamatay kasama ng binatang Panginoon. Sabi ng 10 maid. Handa akong mabuhay at mamatay kasama ang amo. Sabay-sabay ding sinabi ng lahat ng miyembro ng Fanatic Legion. Kung hindi ko kayang tiisin, mamamatay ang lahat. Naiinip si Lu Chen. Kuya, kalimutan mo na, hindi tayo aalis, at hindi na kailangan pang umalis. Sinabi ni Fei Long, kung hindi mo ito kakayanin, at ang mga tatlong bulaklak na alakdan na iyon ay sumugod palabas, walang silbi para sa atin na tumakbo ng maaga. Malamang, hindi natin malalampasan ang pagtakbo sa ikawalong order na mabangis na hayop. Panipi. Tapos lumayas ka, huwag kang lalapit. Nag-isip sandali si Lu Chen, at hindi na nagpumilit pa, dahil may kabuluhan ang sinabi ni Fei Long. Ang liwanag na paglalakad ay nakaugnay sa kaharian, at ang kanilang kaharian ay hindi mataas.
Ay activate man nila ang Lightwalk, malaki ang posibilidad na hindi sila makatakas sa pagtugis ng tatlong bulaklak na alakdan. Maliban sa 10 maid. Habang nagsasalita, ang dalawang alakdan na may tatlong bulaklak ay sumugod, at ang apat na sipit ay lumapit kay Lu Chen. Walang apat na kamay si Lu Chen, kaya hindi na siya nang ahas na kunin ang Clears, ngunit ginamit niya ang kamay na nakakabasag ng langit para makipaglaban sa dalawang alakdan na may tatlong bulaklak. Boom! Boom! Hiniram din ng dalawang top level na Holy Pot ang pincer attack ng Three Flower Scorpion nang walang anumang pinsala. Ang suntok ni Lu Chen ay naitaboy ang isang tatlong bulaklak na alakdan, ngunit inatake ng isa pang tatlong bulaklak na alakdan na may saksak sa buntot. Boom! Ang tinik ng buntot ng tatlong bulaklak na alakdan ay hindi tumusok kay Lu Chen, ngunit isang kaldero. Sinusuportahan ng dalawang kaldero ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na tumatakip sa langit, na maaaring automatikong protektahan si Lu Chen at labanan ang ilang mga sneak attack. Fei Long, hindi ba mapipigilan ng iyong Zision ang palihim na pag-atake? Kailangan ko ang tinik ng buntot ng alakdan para tumusok sa akin, gusto kong palabasan ang lason ng alakdan, hindi ko kailangan ng kaldero upang tulungan akong dalhin ito. Umungol si Lu Chen. Senior brother, pasensya na, ang pinakamalaking bentahe ng Zision ay ang pag-iwas nito sa mga sneak attack, ngunit ang pinakamalaking disadvantage ay dapat mayroong depensa laban sa sneak attacks. Nanghihinayang sabi ni Fei Long. Ako. Hindi nakaimik si Lu Chen. Kung hindi ilalabas ang lason ng San Juan Scorpion, gaano katagal bago matalo ang San Juan Scorpion? Bukod dito, mayroon ng mas mababang tunog na mga dagendong na nagmumula sa kalaliman, at ang tatlong bulaklak na alakdan ay sunod-sunod na umaahon. Kapag dumami pa ang tatlong bulaklak na alakdan, magugulo siya. Kahit na may proteksyon ng langit, hindi nito mapipigilan ang napakaraming mabangis na hayop sa ikawalong antas na sumugod at magkasunod na umatake. Fei Long, gagawa ako ng kutsilyo, kumapit ka sa langit para sa akin, at tulungan mo akong mag-antala ng ilang sandali. Walang pagpipilian si Lu Chen kundi ibunyag ang bagong peking asul na Frost Long Knife. Sa isang hagod ng mahabang kutsilyo ni Lan Shuang, ang asul na enerhiya ng kutsilyo ay bumaril diretso sa kalangitan, na nabasag ang mga ulap sa lahat ng direksyon, at nagpapalit ng kulay ng mundo. Zantian, ang pangatlong kutsilyo. Kapag ang kutsilyo ay naputol, ang espasyo ay gumuho, ang walang laman ay nabasag, at ang kapangyarihan ng kutsilyo ay kasing bigat ng 1,000 bundok, na nagiging sanhi ng lupa sa ilalim ng mga paa upang lumubog at pumutok sa lahat ng dako. Ang gilid ng talon ay nasa lahat ng dako, at ang enerhiya ng talon ay tila lumalawak ng pisikal, na bumubuo ng isang malalim na kanal na 10-10 talampakan ang haba sa lupa. Boom! Ang talon ay naglaslas sa isang tatlong bulaklak na alakdan, nabasag ang matigas na kabibi ng alakdan, at gumawa ng malakas na ingay, na ikinagulat ng mundo. Ang talon ay pumutol, pinutol ang katawan ng tatlong bulaklak na alakdan, at pinutol ang tatlong bulaklak na alakdan sa kalahati. Sa isang hampas, nagmamadaling umatras si Lu Chen sa kabila ng walang katapusang kahinaan, at agad na uminom ng isang patak ng banal na tubig upang maibalik ang kanyang naubos na pisikal na lakas. Ang iba pang tatlong bulaklak na alakdan ay natigilan saglit nang ang kasabwat nito ay pinugutan hanggang mamatay, at pagkatapos ay sumugod kay Lu Chen. Kahit na ang San Juan Scorpion ay mabangis, ito ay likas na kainahinala. Hindi agad ito umatake, na nagsayang ng magandang pagkakataon, ngunit binili nito si Lu Chen ng ilang oras upang mapunan muli ang kanyang mga kakayahan. Ang tunay na enerhiya ni Lu Chen ay naubos, at siya ay umiinom ng 9-pattern spiritual chi pill. Wala na siyang lakas para lumaban, kaya umasa na lang siya sa dalawang top level na holy pot na nasa harapan niya para lumaban. Bang bang bang! Ang tatlong bulaklak na alakdan ay nagtaas ng dalawang malalaking sipit, at galit na inatake ang dalawang kaldero, at hindi makalusot sa kanila ng ilang sandali.